Ayun, and start recording mga kalapida. Welcome sa isa na namang reaction video. Umiinit po mga kalapida ang Kongreso, pinakabulok na institusyon, Kamara umalma at nabulabog. According to kay former President PRRD, di ba? FPRRD. Yan. So, syempre, sabi ko sa inyo, magre-real talk ulit tayo dito, syempre, 'di ba? Naalala nyo kung ano yung sinabi ko? Pagdating sa Pagdating sa Senado, kapangyarihan at impluwensya. Pagdating sa Kongreso, pera. Real talk yun. Hindi pa nangyayari tong kay FPRRD Hindi pa nangyayari pero sinabi ko na sa inyo yan. Konti lang kasi nanonood sa akin kaya hindi tayo hindi pa tayo makapag-blast 'di ba? Mas marami kasing nanonood dun sa sa mga away na walang kwenta. 'Di ba? Yung mga kung magdedebate kayo na harapan, mas maganda yun para diretso alam mo yun, yung wala nang paligoy-ligoy. Kung magdedebate kayo, usap na kayo magkaharap. Parang debate nila Brother Eli Soriano. 'Di ba? Harapan yun. Yun yung mas magandang debate. Kasi kung ako makikipagdebate, gusto ko ganun din. Pero ngayon, yung mga nangyayari sa atin dito sa politika, nakakalimutan na nila. 'Di ba? Nagkakaroon na lang ng na kailangan sakyan na lang yung issue, kailangan ganito na lang yung gawin para magkaroon lang ng content. Pero yung real talk, kung anong totoong nangyayari sa politika, hindi naman nila nakikita. O kung yung iba man may nakikita, nagbubulag-bulagan pa rin, 'di ba? Eto, papakinggan natin, magkakasunod na tong gagawin natin na na video na naka-line up dito para dito sa kay FPRRD. Okay? Pakinggan muna natin. Unity team. Hindi kasi partner, di ba? Ang pangako naman ni Pangulong PBBM. Gusto niya unity. Unity among them, di ba? Unity among people, siguro hindi lang yung kanilang partido. Kahit kung ikaw ay sabi nga nila, dating ayan. Simulan natin dyan. PBBM, Uniteam. Alam niyo ba kung paano nabuo yan? Alam niyo ba kung paano nabuo yung Uniteam na yan? Alam niyo rin ba kung sinong pinakaulo dyan? Diba? Ang daming nagre-react, ang daming nakakaalam. Pero yung ulo, alam ba nila kung sinong ulo? Kung bakit nabuo yung Uniteam? Sino nagpapatakbo ng makinarya? Sino nagpapatakbo ng lahat? Kilala ba nila? O alam nila nagbubulag-bulagan lang sila? 'Di ba? Sabi ko sa'yo, pag real talk, paano nagsimula yan? Dapat alam nyo. Alam nyo yung kalakaran ng gobyerno. Alam nyo na lahat yan. Tuloy natin. Ayoko kasi sabing dilawan, partner Kung ikaw yung ibang makapartido na hindi kakampi ng partido nila, dilawan yan o hindi, merong makapangyarihan na humahawak dyan. Masama tayo para sa bansa. Unity, di ba? Unity team sila. So, pero yung unity mismo, parang sila yung nagkakagulo na. Partner. Nagkaroon to, kasi siyempre, sa mata pinagsimulan. Unang-una pa, pero sabi naman nila na ayos. Yung may paringganan about sa tambaloslos. Ang dami nagsabi, sino yung tambaloslos na yan, di ba? So may mga ganung eksena, partner. So okay na, naayos na, di ba? Wala mang aminan kung sino sa tambaloslos, di ba? Pero because of the removal, partner, ng confidential funds ng OVP saka ng DepEd, syempre, medyo sumilagbo ang damdamin ni tatay. Doon nagsimula. 'Di ba? Sa pagtanggal ng confidential fund ni OVP ng OVP. Pero although kay Sara Duterte, okay lang naman. Pero syempre, yung tatay, bilang sa maraming nakakita, marami siyang nakikita before, nung siya yung presidente, nag-real talk lang siya.
tuloy. Pangulong Duterte. Nagalit. Yes, oo, sa ano, partner kasi hindi ito makakaila. Kasi na-televise ito sa SMNI. Okay. Di ba? Putang ina. Kayo ang maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. So nakita nyo, yung sinasabi ni Mayor Magalong, ibig sabihin, totoo. Kung ito nakita ni President Duterte. Diba? So, ibig sabihin yung sinasabi ni Mayor Magalong, totoo. Tungkol sa Congress. At yung sinasabi ko rin tungkol sa Congress, na andyan yung pera, totoo din. Anong kinalaman ko sa kanila? Hindi naman ako konektado kay Mayor Magalong. Hindi naman ako konektado kay former President Duterte. Nostradamus lang, 'di ba? Nagre-real talk lang din ako. Naiintindihan 'yon? Nakukuha niyo 'yon? Bakit nagkakaisa ngayon yung sinasabi ni Mayor Magalong, President Duterte, tsaka ni Percy Lapida? Ako noon ko pa sinasabi, nung nalaman ko yung kalakaran, sabi ko nakakalungkot dahil yung senador natin, maimpluwensya, yung senador na natin na lagi nating sinisita, 'di ba? Dahil sa mga ginagawa. Kaya sabi ko, pwedeng walang mangyari doon sa sa pinasa ni Attorney Libayan sa SEP or yung pinasa sa Supreme Court. 'Di ba? Kasi ginagamitan na ni Raffy Tulfo na impluwensya. 'Di ba? Si Attorney Libayan meron din naman impluwensya eh. 'Di ba? Sana alam mo syempre kung magre-real talk tayo, kung gusto talaga natin makamit yung hustisya, kailangan din natin magpagalaw. 'Di ba? Kasi kung hindi, sabihin lang natin na ganito, ito yung file, ito yung ganito, ito yung ganito. Kalaban mo, grabe yung impluwensya. Aandar ba yun? Sa tingin nyo, mga kalapida? Real talk lang ha. Hindi tayo against, kay Attorney Libayan. Ang gusto nga natin is makamit yung dapat makamit. Kaya lang, ang sinasabi ko sa inyo, yung Senado natin sobrang maimpluwensya na. 'Di ba? Impluwensya, Senado, Kongreso, pera. Andyan ang mga proyekto. Yung sinabi ni Mayor Magalong, tama. Yung sinabi ngayon ni FPRRD, tama. Yung sinabi ni PLV, tama. Percy Lapida Vlogs. Play. Find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing. Sa tingin nyo, gumagawa ng kwento? Sa tingin nyo, gumagawa din ng kwento si Mayor Magalong. Tuloy natin. Kasi, ayaw ko kung bakit. Sa tingin nyo, gumagawa din akong kwento. Ako siguro, pwede pang magsabi kayo na gumagawa akong kwento. Pero galing sa kanila, sa tingin nyo, gumagawa ng kwento? Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng congressman, pinabusog nila lahat. Okay. Di ba? Sa interview ng kanyang dating advisor? Oo. Pakinggan natin Sino ba to? Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy. Oo. So, nandun kasi na para bang, medyo siyempre, anak to, napikon. Alam naman niya, so anong trabaho talaga ng anak niya, si Inday Sara. So, siyempre, yung tatay siguro yung medyo flare up. Hindi, tatay talaga yun, partner. Oo. Kahit sabihin mo,
dati na hindi siya pabor, 'di ba, na maging katandem ni PBBM. Kasi gusto niya maging presidente ng Sara. Pero still, partner, wala siyang nagawa bilang ama, sinuportahan na lang niya yung kanyang anak. Alam ba ninyo kung bakit din ganun yung nangyari? 'Di ba? Sana alam din nila kung bakit yung ganun din yung nangyari. Tuloy. It was some time ago, linapitan niya ako sa Davao and he volunteered the information. Spokes, kailangan mong malaman to. No? Gusto talaga natin patakbuhin si Inday Sara, pero talagang ayaw. So in which case, we have to choose no? Kung sino minumero, Senator Pacquiao, Mayor Isko Moreno, former Senator Bongbong, in that order. Paano kung sabihin ko sa inyo? Si Isko, si Pacquiao, sino pa ba yung mga tumakbo? Si pangal to, Senator Ping Lacson. Binayaran lang para tumakbo ng pagkapangulo. Maniniwala ba kayo sa akin? Paano kung totoo din yun? Libelous ba yung ano ko? Halimbawa lang naman, di nga sure, di ba? Paano kung ganon, di ba? Tuloy natin. And of course, nandun din yung si Senator Bongo na who said na he will only run for the presidency if the president will run as his vice president. So which came first? Yung statement po na yan o nung sinabi niya na ayaw niya tumakbo si Mayor Sara? This came first. Okay. So nagbago rin po yung isip niya tungkol doon sa pagtakbo ni Mayor Sara as president? Well, consistent naman siya eh. Sinabi niya talaga na ang gusto talaga nating tumakbo si Mayor Sara pero ayaw ni Mayor Sara. Kung ano yung naging desisyon nito. Mas lalo na ngayon, partner, nakikita niya na... May sariling paninindigan kasi si Inday, Sara, di ba? Si VP. Oo. So, because of that partner, di nagsalita. Alam mo naman pag nagsalita si nating Pangulong Duterte. Kapag nagsalita yun, minsan di mo mapigil. Ay nako, kung anong lalabas sa bibig niya, yun na yun. Kung ano ang gusto niyang sabihin, partner. Lalo tigit pag, alam mo yun, partner, yung issue na direktamente, na involve yung kanilang pamilya. Makikita mo na lalabas at lalabas yung kanyang rito. Paminsan pagkapikon. No? Yes. So, maliban dun sa binanggit niya na ito yung plano ni VP Sara tungkol sa pagbuo, parang pagpapa-implement o pagkakaroon ng ROTC, PMT. So I'm sorry, I have to devote this because ako naman yung binigay mo naman sa akin. I just make it public. Gamitin niya ang pera. It's only 125 million. Gamitin. Only 125 million. Alam niyo ba kung magkano binabayad sa mga sa mga politiko para tumahimik? Para wag lang magsalita sa Senado? Hindi lang 125 million. Yung mga bilyon ang kinita sa sa mga sa kumpanya, sa project para hindi lang magsalita sa Senado. Payat yung 125 million. Kaya nga nagtataka siya confidential fund. Tanginang confidential fund dyan, confidential fund nga kaya nga confidential tapos gusto nyo i-broadcast. O ngayon, bino-broadcast. Para para mamatay yung sinabi niyang mamatay. Pero iba kasi iba pagkakaintindi. Ako pagkakaintindi ko dun, patayin yung komunismo. 'Di ba? Mamatay yung komunismo dito sa mga eskwelahan na mga nagre-recruit, 'di ba? Yun yung gusto nilang mawala. O di ngayon na broadcast. 'Di ba? Hinarang. Naintindihan niyo 'yun? O di patuloy ngayon yung mga komunista, masasaya. Sila pa ngayon yung magfa-file kay PRRD ng ng death threat siguro. Niya sa mga PMT. Palakasin niya sa high school. Pati ibalik talaga niya yung ROTC, ipilit niya. So make it compulsory. But that would be a long process kasi matagal na kasing nawala yung compulsory ROTC. Diba? Ang daming nag-question dun, partner. Kasi parang hindi yun ang sinabi ni VP Sara habang siya ay nasa Senate hearing sa budget. So, taliwas yun. Parang hindi match. Una pong tanong dito, Madam Vice President. Hindi naman kasi dapat lahat dinidisclose. Kaya nga confidential Kung nagdi-disclose kayo na nagdi-disclose, hindi na siya confidential. 'Di ba? Yun lang yung tingin kong ginagawa ni VP Sara dito. Mandates of the Office of the Vice President. At saka yung mga yan, dilawan yan Walang unit team dyan, dilawan yan. Kaya nga may naninira kay BBM, kaya may naninira kay VP Sara. Kaya ngayon, sinisiraan si VP Sara, style yan yung kay Manny Villar, tsaka kay nung kumandidato si Manny Villar, tsaka nung kumandidato rin si Binay ng pagka-presidente dahil sinabi ng maaga,
Kaya maaga pa lang, gumagawa na sila ng paninira. Naintindihan nyo yun? Ganito kaaga, gagawa na sila ng paninira para pag tumakbo si Inday Sara ng 2028, sira siya. Pero I doubt. Kaya nga andyan si Tatay Diggs para suportahan pa rin yung anak niya. Tuloy natin. Lumang style na ng gobyerno yan, hindi nyo pa nakikita. Paulit-ulit na lang. 'Di ba sinabi maging mapanuri, maging magkaroon ng critical thinking pagdating sa mga ganyan. Ayan, totoo, critical thinking. Paulit-ulit lang naman din, 'di ba? O kung ano yung ginagawa ng Dilawan dati kay Villar at saka kay Binay, ginagawa pa rin nila ngayon. So, sinong ginugroom nila? Si Raffy Tulfo. Napakasimple. Supported by the aforementioned allocation of the confidential funds. For my term, we decided on 3 permanent projects, the charter. Ewan ko kung ba't hindi nakukuha ng mga tao yan. Ewan ko kung ba't hindi pa rin nakukuha ng ibang vloggers yan. Saan ba kayo nabulag? Sana mapanood nyo to para real talk. Real talk. Totoo yung sinasabi ni Mayor Magalong, according kay anong pangalan nito, kay ex-President Duterte. At yun din yung hula ko dati pa. Na sinabi ko, ang Kongreso pera, ang Senado impluwensya. 'Di ba? Paulit-ulit ko sinasabi yan. Ang mahirap lang, syempre, walang ebidensya hindi ko alam. Syempre, may intel din naman yan si Mayor Magalong. Alam din niya yung nangyayari. 'Di ba? Pero tapusin muna natin to dito. Hindi na natin kailangan yung nila Attorney Claire. 'Di ba? Kasi sinasabi ko sa iyo, sana real talk. Alam din naman nila, alam naman nila yung nangyayari sa gobyerno. Alam nila kung sinong kurakot. Alam nila kung sinong pasimuno diyan. Alam nila kung saan nangyayari diyan. Play natin tong isa. Attorney Trixie Cruz, siniwalat ang laman ng group chat sa Congress. Kong Dalipe, diligtas sa issue. Ituloy natin dito kasi pero bibigyan na natin to ng part 2 kasi nasa 17 minutes na. Pero pe-play muna natin to. Ang komite na nag-decide kung anong mga ahensya ang mawawala ng confidential fund ay hindi yung regular committee ng appropriations. Itinalaga ang 4 na miyembro nito to form a small committee. Ang mga miyembro ng small committee na ito ay Ang mga miyembro ng small committee na ito ay mga congressman po ito Congressman Zaldi Co, chair ng Congressman Zaldi Co, number 1. Ako, Bicol. Appropriations Committee. Congresswoman Stella Quimbo ang Vice Chair ng Appropriations Committee. 2. Congressman Nonoy Libanan ang House Minority Leader. 3. At si Congressman Manix Dalipe ang House Majority Leader. 4. Inaprubahan naman ng plenaryo ang desisyon ng mga ito. Si Congressman Manix Dalipe ang kamailang nagsumbat kay dating Pangulong Duterte dahil daw sa suporta na ibinigay daw Sumbat. Ito. Sumbat daw. Congress sa kanyang administrasyon upang tugunan ang problema sa pandemya. Ang trabaho ng Kongreso ay pinapalabas daw ng mambabatas na ito na utang na loob ng dating administrasyon at taong bayan sa Kamara. Kung hindi daw dahil sa kanila, ano ang mangyayari sa administrasyon? Kung hindi Tama bang manumbat? Pandemic yun. Anong gusto niyo? Pa rin kayo? Magdebate? Pagdebatihan nyo, saan gagamitin yung pera? Alam nyo, nung time ni PRRD, ang bilis magpa-approve ng project. Kaya kita mo yung build, kahit may pandemic, ang daming natapos. 'Di ba? Bakit ngayon? Ito, naalala nyo kagabi, meron akong kay Ramon ang tawag dito, yung letter of intent para makasali dun sa sa airport po yun ng Bulacan. Bakit ngayon na yung Bulacan airport na yan na stop? Kasi ang hirap na magpa-approve kay BBM. PBBM. 'Di ba? Pero kung kay PRRD, ang bilis-bilis dati magpa-approve. Kasi nagka-problema na sa mga ibang contractor pa. 'Di ba? Ano mga problema? Yung mga right of way.
Pangit kaya ngayon, bakit biglang nagkakasumbatan na sa ano? Ito yung hindi na hindi na nakikita ng ibang ibang vlogger eh. 'Di ba? Nagiging masyado na kasi silang mga personal, 'di ba? Ito hindi na nila nakikita to kung ano nangyayari. Real talk tayo, real talk. Ito yung totoong nangyayari sa Pilipinas. Ito yung dapat binibigyang pansin. Ngayon sinusumbat sa gobyerno ni PRRD na etong mga pondo pasalamat siya dahil inaprubahan nila. Pero pakinggan pa rin natin. Ito binigyan ng suporta partikular sa usapin ng budget. Ang desisyon ng maliit na komite na i-realign ang mga budget na hinihingi ng OVP, DepEd at ng ibang ahensya ay tila pumabor sa mga makakaliwang mambabatas tulad ni Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Broses, kaya naman, maraming netizens ang hindi ito nagustuhan. Hindi tuloy maiwasan ipaalala ng ilan sa kanila ang nangyaring pagkasira ng tulay sa isang pabahay sa Zamboanga na utrasyon. Manix Dalipe ang House Majority Leader. Inaprubahan naman ng plenaryo ang desisyon ng mga ito. Si Congressman Manix Dalipe ang kamailang nagsumbat kay dating Pangulong Duterte dahil daw sa suporta na ibinigay daw ng Kongres sa kanyang administrasyon upang tugunan ang problema sa pandemya. Ang trabaho ng Kongreso ay pinapalabas daw ng mambabatas na ito na utang na loob ng dating administrasyon at taong bayan sa Kamara. Kung hindi daw dahil sa kanila. Pati tayo may utang na loob sa kanila, pero kumita sila. Pero tayo may utang na loob sa kanila. Dahil mangyayari sa administrasyon kung hindi nila ito binigyan ng suporta partikular sa usapin ng o di kung hindi nyo sinuportahan yan, dilugmok lahat ng nangyayari sa Pilipinas dahil sa pandemya. Tama ba yan? Daw dahil sa kanila, ano ang mangyayari sa administrasyon kung hindi nila ito binigyan ng suporta partikular sa usapin ng budget? Babalik natin sa sa 114. May paparinig lang ako sa inyo dito uli. Ang komite na nag-decide kung anong mga ahensya ang mawawala ng confidential fund ay hindi yung regular committee ng appropriations. Itinalaga ang 4 na miyembro nito to form a small committee. Ang mga miyembro ng small committee na ito ay sina Congressman Zaldi, Chair ng Appropriations Committee, Congresswoman Stella Quimbo ang maging mapanuri kayo. Dapat alam nyo kung sino yung mga makakapangyarihan sa Congress. 'Di ba? Yang anak ni Rafi Tulfo, mga Tulfo, mga family Tulfo, wala pang kwenta yan sa Congress. Merong matitigas talaga sa Congress. Sinabi ko na rin yan paulit-ulit. May mga untouchable talaga dyan. 'Di ba? Balik. Na komite na i-realign ang mga budget na hinihingi ng OVP, DepEd at ng ibang ahensya ay tila pumabor sa mga makakaliwang na komunista upang tugunan ang problema sa pandemya. Ang trabaho ng Kongreso ay pinapalabas daw ng mambabatas na ito na utang na loob ng dating administrasyon at taong bayan sa Kamara. Kung hindi daw dahil sa kanila, ano ang mangyayari sa administrasyon kung hindi nila ito binigyan ng suporta partikular sa usapin ng budget? Ang desisyon ng maliit na komite na i-realign ang mga budget na hinihingi ng OVP, DepEd at ng ibang ahensya ay tila pumabor sa mga makakaliwang mambabatas tulad ni Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Broses, kaya naman, maraming netizens ang hindi ito nagustuhan. Siyempre. Hindi tuloy maiwasan ipaalala ng ilan sa kanila ang nangyaring pagkasira ng tulay sa isang pabahay sa Zamboanga City, daan upang mahulog ang ilan sa mga opisyal na nasa lugar, ang ilan sa kanila ay congressman. Ito ay sa lugar ng isa sa mga congressman ngayon na nagdesisyong mawalan ng CIF ang ilang ahensya ng gobyerno. Si Dalipe ay taga Zamboanga rin kung saan nangyari ang makasaysayang ito na nagpapakita na sa kabila ng bilyon-bilyon nilang pondo ay mga substandard pa rin ang mga proyektong natatapos. Ayan, substandard. Bakit nagkakaroon ng substandard? Kasi mas malaki yung porsyento ng ang tawag dito, mas malaki yung porsyento ng may hawak ng project kaysa dun sa contractor. Kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo dati nung kay Rafi Tulfo, yung pag-initan yung contractor. 'Di ba? Wala na napupunta sa contractor. O kaya siguro ngayon ito may substandard. 'Di ba sabi ko sa inyo, pwedeng nagkakaroon ng substandard dahil wala nang kinikita. Hindi dahil sa yung contractor nagpa-subcon tapos nagpa-subcon. Hindi na. Wala na pong kikitain yun. Bago po umabot sa subcon tapos magpapa-subcon tapos magpapa-subcon, wala na ngang kinita dahil sa laki ng SOP dahil sa gobyerno Hindi ba alam nila yon? Kalokohan na hindi nila alam yon.
daw ito kung gaano katalamak ang korupsyon sa bansa, partikular na ang nadiskubring hindi pala na-audit ng COA ang mga kongresistang ito. COA! Audit! Sabi nila, monthly. Ino-audit daw ng monthly ang tawag dito, ang House of Representatives. Pero yung ibang ahensya yearly. LTO, COA. Gusto niyo ako magsalita? Magsasalita ako. Baka kayo pinupuntahan ng monthly, manipis yung binibigay niyong sobre. Kalokohang hindi nagkakaroon ng pera ang COA. Ang dali-dali lang mag-audit. Ang dali-dali lang mag-liquidate. 'Di ba? Basta tama lang yung lagay. Real talk uli. Oh, haka-haka ako. Sige, haka-haka ako. Kasi wala akong ebidensya. 'Di ba? Haka-haka ako. Kasi wala akong ebidensya. Pero, sana alam nyo at pag-isipan nyo yung sinasabi ko na pwede yun na ang nangyayari. 'Di ba? Na pwede yun ang nangyayari. Kaya sana, ito. Mga kaibigan ko, nag-uusap kami. Magbobotohan. Anong sabi? Lahat naman yan korap. Lahat naman yan korap. Lahat ng politiko korap. Pero ang maganda lang iboto, yung may ginagawa. At yung maraming nagawa. Kahit mangurakot yan, pero may ginawa. Kesa nangungurakot, tapos walang ginagawa. Diba, mas pangit yun? Kasi yung korupsyon, kahit anong gawin yung good governance, patunayan nyo kung kaya nyo tanggalin yan. Ilang gobyerno na dumaan, hindi natatanggal yung korupsyon. Puro tayo salita na sana mawala yung korupsyon, Hindi nga mawawala yan. Panahon pa nga lang nila, Julius Caesar, may korupsyon na. Yung iba natatakot, matatapos na daw yung mundo, may korupsyon pa rin. Ano yan? Panahon ni Jesucristo, may korupsyon na. Si Judas nga, nabayaran eh. 'Di ba? Anong gagawin natin? Real talk to. 'Di ba? So, ibig sabihin, may laman yung sinabi ni PRRD tsaka ni Mayor Magalong. 'Di ba? Kung ba't nagre-react yung Congress, bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Gets mo? So, yun muna mga kalapida. Panoorin nyo tong kay, Attorney Trixie Cruz. At saka yung kay Attorney Claire Castro. Ayan, panoorin nyo po yung mga videos nila na pinagkuhaan natin ng reaction video. Pero sa akin, nagre-real talk lang ako. 'Di ba? Imbis na magyabang-yabang tayo sa kakayabang natin na may mga eto po, mas maraming sinungaling sa politika, ba't hindi yan na-expose nyo? Kung talaga malalakas loob nyo, expose nyo. Hindi yung puro daldal, expose nyo. Huwag din tayo mag-alam-alaman lang na may alam tayo kunwari sa gobyerno, na ginugugel lang natin. Sana may kayo, meron talaga kayong meron talaga nag-feed sa inyo ng real ng magandang ng tamang kaalaman. 'Di ba? Pero sana ma-approve. Galing po ako sa meeting kanina. Buti private company 'yon. Sana ma-approve sa Monday, 'di ba?
Naintindihan nyo yan? Mga kalapida, comment kayo. Comment kayo. Nakikiusap ako, comment kayo. I-like nyo yung video. Kung gusto nyo talaga yung mga ganitong real talk na. 'Di ba? Mas maganda yung nagre-real talk tayo kaysa nagpapakute lang tayo sa mga video natin at nagyayabang na may alam tayo. 'Di ba? Hindi man ako ganong kagaling sa batas. Hindi man ako ganong katalino sa mga anong tawag dito, sa mga academics. Hindi man ako ganong kagaling sa mga ang tawag dito, sa mga words na malalalim. Pero mas malalim yung alam ko sa gobyerno naman. Damn it. Hindi lang ako pwede magsalita dahil syempre wala akong ebidensya. 'Di ba? Pero alam ko dirty. Dirty is the dirtiest. 'Di ba? Kaya ngayon, kung pipili kayo ng kandidato nyo sa susunod, kahit sabihin yung alam nyong wala kayong magagawa, kurakot yan. Baguhan man yan o hindi, magkukurakot pa rin yan. Ang importante yung may tinatrabaho at may maraming proyekto na nagawa. Diba? Hindi ko sinasabing hindi ako nanghihikayat na mangurakot kayo yung mga politiko. Ang sinasabi ko, nandyan lang yan, hindi siya mawawala. Malaki o maliit, kurakot pa rin yan. Diba? Ano man posisyon, may kurakot dyan. Wala lang tayong ebidensya. Pero ramdam naman natin yan. Mararamdaman nyo naman yan eh. Bakit? Dito pa lang sa issue ng Congress, alam nyo na yan yung kay President Duterte. Sa Congress, alam nyo na may issue na yan. Yung kay Attorney Magalong na nagsalita siya noon. Kay Attorney Magalong, kay Mayor Magalong na nagsalita siya noon. May laman naman yan. 'Di ba? So yun muna mga kalapida. Comment, paki-like, paki-subscribe. Kung ma-share nyo, eto, real talk na talaga to. 'Di ba? At marami pa tayong real talk. Maraming salamat mga kalapida and stop recording.